If you are ready na po for the message, just type Amen and praise the Lord. Type Amen and praise the Lord. Sister Sally Casperson, good morning. Si Relia De Leon, good morning po. Arwin De La Vega, good morning. Lope Balisi, Mylene De La Cruz, Victoria Ocampo, ayan po. So, sunod-sunod po. Okay, Pretty Camille Tiopes, good morning. Pretty Camille, ganun din po kay Ronnie Leona, salamat sa panunood. At Preacher Max Sigen, Austria, Pastor Donald Villar, pagaling ka ha, Pastor Donald, si Tita Cory, and then si Eleanor Mabalot, si Emeline Bedeja, Corazon Tuason, Marie Cris Hernandez, La Madrid, ayan po, si Ma'am Susan Orarang muli, ang ating top 1 ngayon, Ropina, at Sister Maribic Mendoza, kay Arnel, at naku, dami po, hindi tayo matatapos. Pastor Orlan Balunsat, so good morning po, good morning. Ayan, Miriam Endico. Okay, so sige po, at dako na po tayo sa mensahe po natin. Hebrews chapter 13 verses 5 and 6. Hebrews chapter 13 verses 5 and 6. And I want to share with you this morning the message of the Lord I entitled, God will never leave us. God will never leave us. Atin pong bigyang pansin ang sinabi po ng Hebrews chapter 13 verses 5 and 6. Let your conversation be without covetousness, and be content with such things as ye have. For he had said, I will never leave thee, nor forsake thee. So that we may boldly say, the Lord is my helper. What man? I will not fear what man shall do unto me. So again, our message this morning, God will never leave us. Let us pray. Our gracious, loving Father, Almighty God, thank you for this wonderful day. Thank you for this beautiful morning. And thank you for the ministry of Believers Breakfast. Thank you for this online ministry, O God. And this morning, Heavenly Father, we pray for your guidance. We pray for your blessing. Talk to us, Heavenly Father, through thy word. Empower your humble servant. Reach the heart of your people, O Lord. Salamat po sa mga masugid na sumusubaybay sa ministeryong ito. Alam ko po, dakilang Diyos, na malinaw po ang objective ng ministry na ito. To enlighten the minds of the people, to encourage the believers, and to spread your word. Help me, Lord, and empower me once again. Thank you so much. Ito po ang aming panalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Okay, so again, the title of my message this morning, God will never leave us. Dito po tayo sa sentro ngayon sa ating pag-aaral. Napakaganda po na makita natin ang pinaka-thoughts, yung mga kaisipan na nakapaloob dito po sa ating pong text na ito. Ang sabi po, let your conversation be without covetousness. Ang ibig sabihin po ng salitang conversation dito is manner of life, way of life. Ang ating maging pamumuhay wika ay huwag maging sakasakiman. Okay? Let your life, let your conversation, let your manner of life, let your way of life be without covetousness. And be content with such things as ye have. For he had said, I will never leave thee, nor forsake thee. I will never leave thee, nor forsake thee. Mamaya po bibigyan natin ng weight yung mga ginamit na salita. Pero gusto ko munang i-establish po ang message natin
doon po sa pinakadiwang hatid ng ating pong talata. So ito po ay pumapatungkol sa tinatawag nating contentment. The passage or the text is about contentment. Let your conversation be without covetousness and be content with such things as you have. You know, it is a great blessing to reach that level in our lives, ano po, sa mga buhay po natin. Yung ma-reach natin yung level na kontento po tayo. Tayo na po ang lalabas na pinakamasayang tao. Kasi ang pinakamalungkot na tao ay yung pong walang contentment. Tama po? And it is good na sa buhay ko po, maabot ko yung pong kalagayan na ako po ay magiging kontento. So, ang idea po nito, mga kapatid, ay ang magiging mapagpasalamat, ang pagiging mapagpasalamat sa kung ano po ang meron po tayo. Yung matutunan po nating i-appreciate the things that we have. Okay? At wag po tayong mabuhay sa paghahangad ng higit, mga kapatid. Sa paghahangad maging ng mga bagay na hindi sa atin at hindi para sa atin. Napakalungkot na tayo po'y mabuhay sa kasakiman at iyan po'y evil in the sight of the Lord. So, ang akin pong prayer as we listen to this message ay ang maging prayer po natin sa Panginoon na tayo po ay bigyan niya ng contentment sa buhay na ito. That is exactly what we can see in the example of the Apostle Paul. In fact, iyan ang mismong sinabi po niya sa mga mananampalataya sa Pilipay, mga kapatid, nung siya po ay padamahan ng pagmamahal ng mga mananampalataya sa Pilipay. Ito po ang eksaktong sinabi niya. But I rejoice in the Lord greatly that now at the last your care of me hath flourished again, wherein you are also careful but you lacked opportunity. Ito po yung isinulat po niya sa Philippians chapter 4, na talagang very grateful po siya, very expressive si Apostol Pablo, kung dadamhin niyo po. At ito po ay dahilan doon sa pagnanasa ng mga mananampalataya sa Pilipay na siya po'y damayan, tulungan, at padalan po ng support. Ano po? And then, niliwanag po niya. Sa katotohanan, siya po, kung tutusin, ang natutunan niya sa kanyang buhay ay ang makontento. Diba? So sabi niya, I know both how to be abased and I know how to abound. Everywhere and in all things I am instructed, both to be full and to be hungry, both to abound and to suffer need. So ibig sabihin, siya po yung mananampalataya, siya po yung masasabi po nating Kristiyano, na kaya po masaya ang buhay sa lahat ng kanyang mararanasan kasi natutunan niyang tanggapin na magpasalamat sa kung ano po ang probisyon at ang kalooban ng Panginoon. Yun po yung masayang buhay, mga kapatid. Yung bang hindi nyo kariringgan ng reklamo ang isang tao na may contentment sa buhay niya. Kasi napakalungkot po na ang tao po nakasentro sa wala siya o sa kung ano ang meron ang iba. It is good to appreciate, learn to appreciate the things that we have, all the blessings that we are enjoying in this life. Mga kapatid, that is exactly what we can learn dito po sa text natin. Contentment. Let your conversation be without covetousness and be content with such things as you have. Diba? Kasi sinabi niya na sa atin, sinabi ng Diyos, I will never leave you nor forsake you. So this is about contentment. And this is also about confidence. Diba? Tiwala lang po. In fact, ito po ay pundasyon pa lamang ng ating pong tatalakayin because I want to dwell and to focus on the promise of God. At ito nga po yung portion na yon, na dapat pag pinag-usapan ng promise of God, sa bahagi natin, nagdadala at naglalagay sa atin yan sa tiwala, mga kapatid. So the verse or our text is about contentment and the verse is also about confidence. Yung bang tiwala sa nagsalita, tiwala sa nagsabi, tiwala sa nagbigay garantiya,
Ang sinabi niya, I will never leave thee nor forsake thee. Ang tanong lang, may tiwala po ba tayo sa nagsalita? Diba? Pinagtitiwalaan po ba natin yung nagsabi nito na I will never leave thee nor forsake thee? Minsan nga po tayo, tao sa tao, kung manghawakan tayo sa sinabi, di ba? Yung napangasawa nung ilan na kung saan, ngayon, iniwan na po sila. Di ba? Kung tutuusin, puno ng mga pangako po yan. At ang pinakamasakit, nagtiwala tayo. Di ba? Hindi po masama. Tama po na magtiwala. Pero again, ihanda na po natin ang ating sarili na kapag ang pangako po ay sa tao nang galing, bilang tao, mahirap panghawakan. Hindi ko sinabing hindi tutupad, ano po? Pero ang sinasabi ko po, yan po ay karanasan na ng marami sa atin. Gaano na karami ang nangako sa inyo nang walang iwanan, pero iniwan kayo. Gaano na karami ang nangako sa ating, nandito lang ako, pero wala na. Gaano karami ang nangako sa atin na talagang hindi kita pababayaan, pero pinabayaan ka. Okay? At isang magandang ilustrasyon dyan, yung nangako pa sa altar ng Panginoon na sila'y magsasama hanggang kamatayan. Pero ano po ang nangyari? So, nakaranas tayo ng ganyan. Diba? Dahil sa pagtitiwala natin sa tao. Now, kung nagawa natin pagtiwalaan ng tao, I am telling you this morning, kung merong karapat-dapat at garantisado kung ating pagtitiwalaan, ito ay walang iba kundi ang ating Panginoon Diyos. Amen? So, amen naman po tayo dyan kapag ka po talagang agree po tayo and you really believe na yung sinabi ko po ay totoo, mga kapatid. For he had said, sapagkat siya ang nagsabi. Tingnan niyo po yung binigyan ng emphasis ng writer, sapagkat siya rin ang nagsabi, I will never leave you nor forsake you. Okay? This is about confidence. Contentment, confidence, and in verse number 6, this is about courage. This is about courage, mga kapatid. Yes, ito'y patungkol sa tapang, tibay ng dibdib at lakas ng loob. Okay? Pero syempre po, maganda na yung tapang, tibay ng dibdib at lakas ng loob natin may pinanggagalingan. At yan po ay ang Diyos na nangako sa atin. Because of the promise of God and because of our confidence to the one who gave that promise, masasabi natin, di ba? The Lord is my helper. Confidence pa rin po yan. Sabi niya, I will not fear. Yan na po yung courage. Because of your confidence, you have that courage na anuman ang mangyari, ang nasa isip mo, haharapin mo ang buhay, haharapin mo ang laban, anumang sitwasyon, anumang mapangyari, sapagkat ang tiwala mo at ang tibay ng dibdib mo, ang tapang mo ay ang sinabi ng Diyos na hindi kanya iiwan, hindi kanya pababayaan, na pupwede mong confidently sabihin, and with courage, the Lord is my helper, I will not fear what man shall do unto me. Diyan pa lang po, tingin ko, busog na po tayo. Amen? Kumbaga, ang message na ito ay patungkol sa contentment over covetousness. Diba? Ito po ay patungkol doon sa confidence over confusion. Ito po ay patungkol sa courage over cowardice. So, hindi po tayo dapat sakim, hindi tayo dapat nag-aalangan, nalilito o nako-confuse, at hindi po tayo dapat naduduwag o natatakot. For God has not given us the spirit of fear, but of power and of love and of a sound mind. Siguro pwede na nating tapusin dito, mga kapatid. Gusto nyo bang ituloy pa natin? Gusto nyo po bang ituloy pa natin? Because in my mind, in my heart, gusto kong yung mismong words. Kasi ganun po ang ginagawa ko ngayon. Yung mga talata mismo, yun po yung, kumbaga, eksaktong gusto kong ating pong sinesentruhan. Diba? Let your conversation be without covetousness and be content with such things as you have. For he had said, I will never leave thee, nor forsake thee. So that we may boldly say,
The Lord is my helper. I will not fear what man shall do unto me. Yung bang ang pahayag ng verse number 6, so that we may boldly say, so that we may confidently say, the Lord is my helper. And because of that, ang magiging epekto, I will not fear. Hindi ako naniniwala na nagtitiwala ka sa Diyos na lagi ka pong nasa pag-aalinlangan. Hindi ako nagtitiwala na nagtitiwala ka sa Diyos na lagi ka nasa kabalisahan, takot, pangamba. Ang totoong nagtitiwala sa Diyos, mga kapatid, siya po'y may tibay ng loob na anuman ang sitwasyon, anuman ang harapin niya, anuman ang mga kalagayan niya sa buhay, siya po'y panatag sapagkat siya'y kontento at konfidente na may Diyos na nangako na hindi sisira sa kanyang pangako. Amen? I will never leave thee nor forsake thee. Yan po ang sinabi ng Panginoon. So I want to dwell on that promise. I will never leave thee. You know, kung siya mismo ang nangako, masasabi po natin that the promise is personal. Diba? The promise is personal. So siya po ang nagsabi, for he had said, I will never leave thee nor forsake thee. So it is very sweet na ang Diyos natin, ang pangako sa atin, personal, na hindi raw niya ikaw iiwan, hindi ka raw niya pababayaan. And I believe all of us should appreciate that personal promise. That promise of God na very personal. Siya mismo ang nagsabi, hindi kita pababayaan. Hindi kita papagkukulangin. Actually po, pag inaral nyo po, ang pangakong ito sumesentro sa kanyang presence, sumesentro sa kanyang provision, sumesentro sa kanyang protection. Yes. Mga kapatid, ano pa bang pangako ang gugustuhin natin? Dito po sa talata natin, sakop na po yun. Obvious na. Klarong-klaro, clear as crystal, that if we will study the promise of God, ang sabi po niya, mga kapatid, I will never leave thee. So, makikita niyo po, presence po yun. Diba? Yung idea ng hindi pa pagkukulangin, provision po yun. Di po ba? So mga kapatid, I will never leave thee nor forsake thee. Protection po yun, mga kapatid, na talagang confidently masasabi natin, the Lord is my helper. So the promise is personal, mga kapatid. And you know what? Gusto ko po yung salitang never. Kasi nagpakita that the promise is permanent. The promise is permanent, mga kapatid. No expiration. If you are a genuine believer, ang kakailanganin mo lang tiwala sa nagsalita. Kasi magiging problema po natin yung kung hindi natin siya paniniwalaan. Pero gusto ko pong pagtiwalaan at panghawakan siya na nangako sa akin na kahit kailan, yun ang totoo. Umamin po tayo na sa panahon na ang pakiramdam mo magkalayo kayo ng Diyos, walang problema sa Diyos, siya po'y naging nandiriyan, mga kapatid. He is always present. The only problem is that tayo po ang lumalayo. Diba? Tayo po ang lumalayo sa Kanya. Because if we will put understanding doon po sa word na ginamit, I will never leave thee. Diba? Kaya nga sabi ko po, it is good to always understand the word na ginagamit. Yung ansalitang never, hindi po ito sa Tagalog, hindi lang, kundi hinding-hindi. Hindi kailan pa man. So parang nung nasave tayo, ang pinangako sa atin, kaya nga ayaw nating pumatol doon po sa idea po ng losing salvation, kasi ang pangako ng Diyos na kaligtasan, eternal life. At ang sabi niya, they will never perish. So, yung idea kasi ng salitang never, hindi kailan pa man. Ang laging pinoproblema po ng ilan, paano kung yung nagsasabing ligtas? Talagang ang buhay, hindi nagbago, ang buhay masama pa rin. So, hindi question yung promise ng Diyos na permanent sa kanyang iniligtas. Pangako yan, di ba, ng Diyos. Ang problema dyan, yung nagkiklaim ng pangako, totoo ba? Save ba talaga? Kaya nga sabi ko po, hindi dapat ang issue nawawala ang kaligtasan. Dapat ang issue, naligtas ba talaga o hindi? Save ba talaga o hindi? Yun po dapat ang issue, mga kapatid.
So kaya ngayon po, ito ang gusto kong bigyang pansin po natin. The promise is personal and we can say that the promise is permanent. I will never leave thee, nor forsake thee. Kumbaga, wala pong walang expiration, walang cancellation, mga kapatid. So, importante po, ano man ang sitwasyon natin sa buhay, makatutulong sa atin na lagi natin panghawakan na pinangakuan tayo ng Diyos na hindi niya tayo iiwan. Kaya panghawakan mo na sa matinding laban mo sa sakit na yan, higit kanino pa man, Diyos ang kasama mo. Na sa matitinding pangangailangan natin sa buhay, ang pangawakan mo, Diyos ang nangako na nandyan siya para sa iyo. Hindi kanya pagkukulangin, hindi kanya pababayaan. Tiwala lang po, mga kapatid. Contentment, confidence, and also courage. Yan po yung aking ginawang matibay na pundasyon sa ating pong aralin at pag-memensahe ngayon. So the promise is personal. The promise is permanent. And hey, the promise is powerful. Damhin po ninyo. So, yan po yung isang natutunan ko Nung ako po ay talagang nasa early years pa lang ng aking pagkakristyano. Ang bagay na na-appreciate ko po, yung bang dadamhin mo yung word, dadamhin mo yung nagsalita. Yung kung kaano po talaga, Siyempre, importante po sa pangako, yung nangako. Kasi kapag may image na yung nangako, sa 7 pangako, 8 ang hindi tinupad, nakakapanghina ng loob, mga kapatid, na ganyan ang mga ngako sa iyo. Pero ang nangangako po sa atin ay ang Diyos na hindi nagsisinungaling. Ang Diyos na hindi bumibigo, mga kapatid. Siya po ang nangako. Hindi raw niya tayo ipo-forsake. Hindi raw po niya tayo pababayaan, mga kapatid. Kaya kailanman, hindi tayo makakalimutan ng Diyos. Kailanman, hindi tayo ipo-forsake ng Diyos. And God will never fail sa kanyang mga pangako sa atin, mga kapatid. Amen? Amen yan. Kaya nga sabi ko, ano man ang kalagayan mo ngayon? Pag hindi ka pinalakas ng mensaheng ito, wala na ako nakikitang solusyon sa sitwasyon mo. Because I believe sa ating pong pakikinig ngayon, ito po ay tugon ng Diyos sa kung ano ang kailangan mo. Higit sa pera na kailangan mo, itong mensaheng ito ang kailangan mo na matutunan po nating makontento, magtiwala at magpakatapang sa Panginoon. Why? Because of His promise. His promise is personal, sa iyo mismo, sa akin mismo. His promise is permanent, never. He will never. Ang sabi po, I will never leave thee nor forsake thee. And that is very powerful. Di ba? Napaka-powerful niyan. Kasi Diyos ang nagsabi. Hindi kanya iiwan, hindi kanya pababayaan. Kanina po binanggit ko sa inyo, marami ng tao nangako sa inyo ng ganyan. Marami na pong tao ang pinaasa po tayo. Maraming mga tao na kung saan talagang pinagkadiin-diin po sa atin ang kanilang pangako. Pero dahil tao, sumira. Hindi mapanghawakan, may limitasyon. But listen, the reason why sinasabi ko po that the promise is powerful, kasi yung pong maalaman natin at kilalanin natin kung sino ang nangako, yun ang nagpapaging powerful sa kanyang promise. Amen? Yes! What a powerful promise! I will never leave thee, nor forsake thee. Ang ganda po ng emphasis na ito. Kung ikaw ay nag-iisip na pinabayaan ka ng Diyos, rebuke yourself. That is not true. At kailanman hindi magiging totoo yan. Let God be true and every man a liar. Pag sinabi ng Diyos na hindi, hindi. Kaya kung sinasabi mo, pinabayaan ka ng Diyos, ikaw ang sinungaling. Ako at ikaw ang sinungaling kung sasabihin mong iniwan ako ng Panginoon, pinabayaan ako ng Panginoon. No! He will never leave us. And I believe, mapangahawakan ang pangako na yan. Amen? Ang pangako na ito, hindi po mahirap maintindihan, mga kapatid. Hindi po mahirap maintindihan. Because the promise is practical. The promise is practical. Mga kapatid, dito ang pinag-uusapan yung abiding presence. Diba? Yung pong abiding presence of God, yung bang able power of God, yan po yung yung assuring, mga kapatid.
yung pong nagbibigay ng tinatawag nating assurance sa bawat isa sa atin. Garantisado po pagka Diyos po ang nangako, mga kapatid. So, nandyan po yung kanyang abiding presence, nandyan po yung kanyang masasabi nating available, yung peace, mga kapatid. So, kumbaga, sa atin naman, ang po pwede na ang matinding struggle natin, yung pong trials, temptations, and troubles. Kaya, lapatan po natin yan. Diba? Sa trials po natin, it is very important to consider the abiding presence of God. Sa mga pagsubok mo, kasama mo siya. Amen? So, kapag ka pinag-usapan ng temptation, wag ikaw. Hindi tayo mapangahawakan eh. What we need is the able, yung power of God. Yung talagang may kakayahang kapangyarihan ng Diyos for you to conquer and to overcome the temptation. And then in troubles, diba? Nandiyan yung abiding, yung available peace. Yung iniyo-offer niya na kapayapaan, mga kapatid. Diba? Ang ganda. Ang ganda. So, doon po sa mga pastors natin, sa preachers natin, So, kung titingnan nyo po, aralin nyo po, i-meditate nyo po, balikan nyo po itong ating mga tinatalakay kasi kung ano-ano po yung mga inilalagay pa ng Panginoon as I share to you the message. Di ba ang gandang concept? In our trials, nandun yung kanyang abiding presence. Kasi ano man ang pagsubok mo, mahalaga, nandyan ang Panginoon, kasama mo siya. Di ba? Yung able power, pag ang pinag-usapan, temptation, kasi tayo weak, what we need is the power of God. In order for us to conquer and to overcome temptation sa buhay po natin, what we need is the power of God. Tayo hindi natin kaya kasi talo tayo kay Satan eh. But our God is greater than Satan. He is powerful than Satan. So, His able power, mga kapatid, sa ating pong temptation, and His available peace. And the peace of God which passeth all understanding shall keep your hearts and minds through Christ Jesus. So in trials, in temptations, in troubles, mga kapatid, ang ganda. Diba? The abiding presence of God sa ating pong mga trials. The able power of God sa ating pong mga temptations. And the available peace of God sa ating pong mga troubles. Wow! Blessing. The promise is practical, mga kapatid. Okay? And then, the promise is persuasive. Diba? So talagang convincing, mga kapatid. Kasi kanina ko pa dinidiin sa inyo, sa akin, malaking factor po yung nangako eh. Gaano kahaba na ang lakbay mo sa buhay? Meron bang magiging honest? Yung bang magiging honest ka, tapos sasabihin mo, ako, pinabayaan ako ng Panginoon. Walang honest na magsasabi niyan. Kasi ang mga talagang masasabi nating totoo sa kanyang sarili, ang sasabihin niya, Lamentation chapter 3. It is of the Lord's mercies that we are not consumed, because His compassions fail not. They are new every morning. Great is their faithfulness. Yan ang lalabas sa atin. Kapag ka magiging tapat tayo, imagine, ako ilang taon na po ako. Sa mga interesado, magpi-59 na po ako. Mukha lang akong senior citizen na, mukha lang akong 60 na, pero magpi-59 pa lang po ako. Kaya doon sa mga kaya nagbe-bless sa akin, kala dahil sa edad, sana po dahil tatay-tatay ang treatment bilang pastor. Pero yung sa edad, hindi pa po ako 60. 59 pa lang po ako, mga kapatid. Excited na nga po ako mag-60 para medyo nakaka-discount na po eh. Pero mga kapatid, sa taon po ng aking buhay, sabi ko nga, nung hindi nga tayo Kristiyano, nakakaraos po tayo. Pero nung maging Kristiyano tayo, maliwanag po yan. Walang magiging totoo at tapat sa inyo na sasabihin yung nagpabaya ang Diyos. Never na nagpabaya ang Diyos. I have been young, and now am old. Yet have I not seen the righteous forsaken, nor his seed begging bread. That is exactly what the psalmist said. Maring humarap tayo sa mga laban sa buhay, marahil may mabibigat tayong karanasan, marahil po dumating tayo doon sa point na meron po tayong mga pangangailangan. Pero mga kapatid, yung mga karanasan na yan, ang lalong nagpatibay at lalong nagpatunay na hindi talaga siya nagpabaya.
na hindi kanya talaga iniwanan. So the reason why we are surviving and ang reason kung bakit tayo nasusustain, it is because of the fact that God is true to His promise. And He will always be true to His promise. Kaya blessing po itong message natin na ito. So, alam niyo po, kung maiisip niyo lang at marirealize niyo lang kung gaano po ako nagmamakaawa sa Panginoon, nabigyan niya ako ng lakas para patuloy pa na makapagbigay ng lakas ng loob sa bawat isa, mensaheng po pwedeng panghawakan. Mga kapatid, hindi ko po ini-stress ang sarili ko para mag-isip ng message. I am just praying and I praise the Lord because siya po yung naglalagay sa isip at puso ko. In fact, ngayon nga po, nagtatype na ako eh. Pag kami naiisip ako, tinatype ko na po eh, para hindi ko makalimutan. Kaya sabi ko, si Ma'am Riza at saka si PNG, naku, malaki po ang ginagampan ng role ng mga yan sa buhay ko po. Ha? Mga kapatid, provision sila ng Panginoon. Kasi sabi ko nga, pagka may mga pumapasok na sa isip ko, ang ginagawa ko po, tatawagan ko either si PNG, si Ma'am Risa, kasi ayokong mawawala eh. Hindi ako pala sulat. Kaya ang gagawin po ni PNG, habang nagsasalita ako, itatype niya lahat ng sinasabi ko, tapos isesend niya po yan sa akin. Tapos yung mga pastors, ito po yung nagiging katuwaan namin. Pag nagpe-fellowship kami, yung iba po ang gagawin, pipindutin po yung record pag kami sharing time kami. Kasi babalong na po yan eh. Marami na pong ilalagay ang Panginoon along doon po sa aming sharing. So yung iba po, kukunin yung notes kasi meron pong magpapa-counsel. Yan po, naranasan ng mga counseling natin yan. Di po ba? Habang kina-counselan ko kayo, nagbibigay ang Diyos ng message sa atin. Tama? Kung ako lang po masulat, hindi lalo ako magigipit doon sa message. Ang problema ko po, pagka na-share ko na, ang nakakakuha na, yung na-sharean ko po. So, kaya ang ginagawa po ni PNG, ni Ma'am Riz, itatype po nila yan habang nag-uusap po kami, habang may lumalabas pong mga thoughts, message po sa akin, and then, pag pinorward nila, wow, ang laking bagay. Hindi ko na kailangan pong magpakahirap doon sa iisipin. Dahil yung nilagay ng Diyos sa isip ko, nilagay nila, tinype nila, and then, dadalin po nila sa akin. Isesend back po nila sa akin yan. So, kaya blessing. Special shout out to kay Ma'am Riza tsaka kay PNG, di ba? Gano'n naman po kasi ang buhay natin sa ministry. Kapag ka ikaw proud, hindi ka kikilala ng mga tao na ginagamit ng Panginoon sa iyo. Kaya nga nagtataka ako na mayroong mga members, may mga inalagaan, may mga kahit nakamanggagawa na kung tutuusin, baka nga po yung mga messages nagagamit, ako naman po, napakaluwag ko naman po sa ganyan, pero ang problem lang sometimes, yung hindi marunong magbigay ng credit to whom credit is due. Hindi ko po kailangan yun, yung attitude lang, napakahalaga. So kaya, this morning, you can really attest that in our ministering, wala tayong ibang motive. In fact, na-appreciate ko yung nagsesend ng stars. Pero tanungin niyo po, yung mga tao natin sa church, kung ako po'y nag-uusisa tungkol sa stars na yun, hindi ko nga po alam yan eh. Because when I prayed and started dito po sa ministry na ito, talagang ang aking pong klarong motibo ay ang makapag-share. Diba? Kayo pong mga nakikinig, kayo pong mga nakasubaybay, alam niyo po, na hindi po tayo nagpasupport kahit kanino po sa inyo. Alam niyo po yan, di po ba? Why? Because my intention, hindi ko sinasabing ayokong tanggapin o hindi ko po tatanggapin. Don't get me wrong. Ang sinasabi ko po is wala tayong even insinuation patungkol sa ganyang mga aspeto because the intention of my heart is to become God's channel of blessing and to somehow deliver the message to everyone. Kasi minsan kaya po ako napupuyat kahit nakahiga ako, ang daming nilalagay ng Diyos sa isip at puso ko po, mga kapatid. Sayang naman kundi po natin mai-share. And again, sa ating pong naging pag-aaral, maliwanag po mga kapatid, diba? God will never leave us. Diba? So this is about contentment, confidence, and courage. Diba? Contentment,
laban sa covetousness. Yung pong confidence, laban sa confusion or doubt. Yung pong courage, laban sa karuwagan, takot o pangamba. Di po ba? So, ito po ay binigyan din natin na pangako ito. Pangako, mga kapatid. The promise is personal. Amen po ba, mga kapatid? Diba? The promise is personal. The promise is permanent. The promise is powerful. The promise is practical. And the promise is persuasive. Kasi siya yung nangako. And then, niliwanag ko po sa inyo na sa idea po ng pangako niya, in trials, nandyan yung kanyang abiding presence. Diba? In temptations, nandyan yung kanyang able power. Okay? Sa troubles, nandyan yung kanyang available peace. Kaya saan ka pa? Sa Kanya na. Amen? Sa Kanya na. Nasa Diyos na ang kalahatan natin, mga kapatid. Ang kalahatan ng ating pangangailangan, ang kalahatan sa buhay natin, nasa Diyos po yan. And I want to emphasize to every one of you in this message that the Lord said, I will never leave you. So kaya ang title natin, God will never leave us. Habang nakikinig ka, napag-isip-isip mo ba? Matagal-tagal na rin ng panahon. Ang dami mo na rin dinaanan, ang dami mo na rin naranasan. Pero hindi ka pinabayaan ng Panginoon. Amen? Hindi tayo pinabayaan, hindi tayo iniwan ng Panginoon. Yung idea kasi nung pinababayaan, sometimes because of His purpose, God is allowing us na may dadaanan tayo, may mararanasan tayo, pero hindi ka pabayaan ng tawag doon. Diba? Kasi nandyan siya hindi kanya iniiwan. Kaya lang, ang operation ng Diyos sa tiwala mo. Kaya tayo minsan sumasablay kasi hindi may problema sa Diyos. Walang problema doon po sa Diyos. Ang problema, yung tiwala mo, nawawala. Kaya I hope and I pray na tayo po'y napagpalang muli dito po sa ating mensahe. Mga kapatid, God will never leave us. Always remember that. Always put that in your mind. And do not allow the devil na alisin sa isip mo yan at dayain ka niya. The word of God is true. God is always true to His promises. So, mas maganda po na ating panghawakan ang ating pong mensahe that God will never leave us. Matuto tayo makontento. Magtiwala tayo. At magpakatibay tayo, magpakatapang tayo sa ating Panginoon. Let us pray. Lord, thank you so much. Thank you for your words. Thank you for this great encouragement. Thank you, Lord, even for the rebuke. Panginoon, habang nakikinig po kami, may mga ilang bahagi po ng aming pag-aaral na hindi lang kami dinala sa realization, kundi sa hiya. Hiya sa iyo, Panginoon. Sapagkat sa kabila ng lahat ng kabutihan mo, sapagkat sa kabila ng lahat ng katapatan mo, sa lahat ng mga pinatunayan mo na sa buhay namin, dumating pa rin kami sa punto na kami nag-alinlangan, nadaig ng takot, at tila nawala ang tiwala namin sa iyo. Panginoon, sa mensaheng ito, malinaw na malinaw po sa amin na kahit kailan, hindi sa iyo ang problema. Hindi kailan pa man sa iyo ang magiging problema. Ang kailangan lang po namin matuto na makontento, magtiwala, at magpakatatag. Magpakatapang na mainam na pinangahawakan ng pangako mo that you will never leave us. You will never forsake us. Thank you for your abiding presence, Lord. Thank you for your able power, Lord. Thank you for the available peace, Lord. Kaya sa trials, temptations, and troubles, Lord, nawa panghawakan ka namin. Dakilang Diyos, umaasa po ako na ang mga viewers ng Believer's Breakfast ay hindi po nagbababad sa pakikinig para lamang po makarinig.
Nawa ang amin pong pinakamalalim na pagnanais ay ang maituwid, matuto, at maisapamuhay ang aming mga pinag-aaralan. Salamat din po sa iyong enabling grace. Thank you, Lord, because in spite of the fact that I am unworthy, that I am completely nothing, but I thank you for your grace, Heavenly Father. Thank you for using your humble servant na maging channel of your blessing. Nawa ang mensaheng ito ay kinatagpo ang aming mga pangangailangan. Bless us, O Lord, we pray. And may we learn to always trust you in our lives. Ito po ang aming panalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Praise the Lord.